Naglako po nung isang araw, dala niya sa school. Nagtitinda po ako sa school po, mga biscuit po. Ay, ikaw? Ay, galing ni Daria, mga kalingap. Ano, kung hindi man siya makapagtinda dito sa kanilang barangay ng Maruya, Saging, doon naman siya sa school nila nagtitinda. So, ang galing ng madiskarting bata po talaga si Daria. Isang malaking inspirasyon para sa mga kabataan na wag na lang tayong umasa sa bigay-bigay ng magulang natin na baon. Gawa din tayo ng diskarte sa buhay para na sa ganon, makabawas naman sa gastusin ng magulang natin. Welcome back po sa ating munting channel. Ngayon po dito tayo kala Daria para kamustahin po si Daria. At syempre may dala tayo yung pinangako natin sa kanya. At dito si Daria, may pasok yata sila ngayon. May ilang araw na ito na pasok nyo, Daria? Ano na po ba? 6 days na? Ba't anong date na ba ngayon? 19? Opo. 6 days, okay. 6 days na pala kayo pumapasok. Ano ba yung yan na yung yung sa eduk mo? Ilang years ba yan na pag-aaralan? 4 years? Opo. Okay, 4 na taon yung pag-aaralan mo pala dyan. Eh, kamusta yung papa mo kung hindi umuwi? Hindi po. Si mama mo, nasaan ngayon? Nasa kabila po. Nagtanim ba o anong ginawa ngayon? Nagpapakain po ng baboy. Okay. O nga pala, may mga alaga nga pala sila Daria na baboy. Bali ilan na yung baboy na alaga ng mama mo ngayon? Ano po yun? 13 po yung mga biik. Tsaka ano po. Plus yung inahin, 14. Okay, marami-rami din. So maganda yun na pagpatuloy ng mama mo. Kasi alam niyo naman ang baboy ngayon, di ba? Napakamahal, magandang negosyo din talaga. Kumusta naman yung pagpasok mo sa loob ng 6 na araw? Ayos naman po. Okay naman? Wala namang problema sa school niyo? Okay. O nga pala Daria, yung napag-usapan natin noong nakaraan tungkol dun sa pag-interview sa'yo noon, inaantay namin yung ibibigay nila na anong tawag dun? Formality letter. Para nang sa ganun maganda yung pagpunta nyo doon ay malinis, no? Pero sure kayo na interesado talaga kayo? Okay. So mga kalingap, pinatay lang natin yung formality para na sa ganun safe naman sila Daria, kasi hindi naman pwedeng basta-basta lang natin sila papuntahin doon. Dapat po ay legal. Pasensya na kayo kasi ilang araw na talaga akong hindi maganda yung pakaramdam, pero andito pa rin tayo, pinipilit natin na makapagdala pa rin ng tulong sa mga tinutulungan natin kahit na kasi ganito, sobrang init, pawisan tayo, tapos matutuyuan tayo ng pawis, kaya yun nagkukos ng sakit. Kaya kayo mag-ingat kayo, lalo na ngayon na medyo talagang tag-init pa rin hanggang sa ngayon, tapos sumusulpot yung ulan. Okay, dito ba Daria hindi naman umuulan? Hindi naman. Hindi naman, kasi dito kahit magkakalapit lang mga kalingap, mayroon ditong time na umuulan dito, dun sa amin hindi, di ba? May ganun, pero dito hindi naman. Okay. Ngayong araw, anong oras yung pasok mo? Ano po, alauna po. Ang start lagi, everyday ng pasok mo, alauna? Ano po, magkakaiba po ng schedule. Bawat subject magkakaiba? Opo. Kahapon, di ba Saturday ngayon? May pasok kayo kahit Saturday? Meron po. Okay, kahapon, anong schedule mo kahapon? Ano po yun? Maga po, tsaka po pagka po ng tanghalian. Pasok na. Hindi pa paano, hindi mo na pala magagawa ngayon yung kagaya ng ginagawa mo dati na pagtinda. Siguro every Sunday kung wala kayong pasok. Yung dalawa pong pinsan ko po, inaanahan po nila mamang magtinda po para po matuto. Okay. So paano ikaw, pas ka na? Nagtitinda po ako sa school po, mga biscuit po. Ay, ikaw? Ay, galing ni Daria, mga kalingap. Kung hindi man siya makapagtinda dito sa kanilang barangay ng Maruya, Saging, doon naman siya sa school nila nagtitinda. So ang galing ng madiskarting bata po talaga si Daria. Mamaya siguro after nito di ko lang alam kung mapuntahan pa namin si mama mo. Pero hindi naman busy si mama mo ngayon. Hindi naman. Okay, hindi naman. Kumusta yung pag-stay nyo dito sa Hindi ba nainitan kayo dito? Mabalas po. Mainit talaga? Okay. Tapos mga kalingap, yung yung mga karpentero, kinausap ko nung sa araw, hindi pa talaga daw sila makapunta kasi kailangan daw nilang tapusin. Mas nauna daw kasi yun. So nirarush nila ngayon kaya hindi pa sila dito makabalik ulit. Wala naman tayo ibang karpentero na pinagkakatiwalaan, sila lang po talaga.
So wala tayong choice kundi antayin po sila. Total lang, kulang na lang naman dito, pinto at bintana na lang naman po, di ba? Yun na lang yung kulang. Okay. Ngayon Daria, kagaya ng pinramis namin sa'yo, may dala ako sa'yo dito. Kukunin ko lang. Okay. So, kumusta pala yung uniform mo dito? Nakuha mo na yun? Nagagamit mo na? Opo. Every anong araw ba yung uniform na yung ginagamit? Monday to Friday. Monday to Friday. Every Saturday naman, ganyan, casual, Ano white po? t-shirt, May gano'n. uniform po kami sa in-state. Polo daw po yun. Okay, yun yung every Friday na ginagamit, ay Saturday. Okay. So, Daria, ito, di ba anong size yung sinabi mo sa akin na pa mo? 39 po. 39? Tama ba? Parang 40 rin yata to. Okay. Tingnan mo, hindi naman kami magaling pumili ng sapatos. Pero sana magamit mo sa pagpasok mo, no? Try mo nga kung kasi sa iyo. Ano? Baka maluwag. Pero 39 yung size niyan. Ayan, no? Basta mo, 39. Okay. Kasya? Apo. Okay, sakto. So, sakto yung nabili natin na sapatos para kay Daria. Sana makatulong kahit paano yan sa pagpasok mo. Tapos, ito may bag dito pero gusto ikaw na mag-open ito kung anong laman ito. Okay. Mga kalingap, kahapon sino bang pinamili natin kahapon? Isang araw, si Siren, tsaka si Siren. Napamili na natin kompleto ng gamit nila. At si Daria naman yung yung bibilhan na. Ito nga binibilhan natin. Ito ba gumagamit kayo ng ganito? Ano po siya? Ang gamit po namin ay yellow paper po. So wala sa binili natin yung yellow paper. Hindi kasi natin alam kung ano yung ginagamit ng college dito. So kung ano man, kung kapatid mo pwedeng gumamit. At sa susunod, magdadala kami na lang sa iyo ng kung ano yung paper na may mga notebook ka na ba? Wala pa? Meron naman. Yung mga dati o nagbili ka na ng bago? Nagbili. Okay, yan. Pandagdag mo na lang yan. No? May mga notebook ka din dyan. Ito. Ayan, may mga notebook din dito. Tapos, ito, gumagamit ka nito, hindi? Ano po? Hindi po, ano po ay yellow paper. Yun lang talaga. Walang ibang paper na ginagamit. Siguro pwede kulayan na lang natin ng dilaw. Siguro pwede kulayan natin ng dilaw. So, wala pala sa binili nating mga papel kung ano yung ginagamit ni Daria. Itong bag na to, pwede mo bang magamit? Okay, binilan din natin si Daria ng bag para hindi naman kasi namin alam kung ano yung mga hilig ni Daria kasi medyo may kalayuan po to kung aabalahin pa natin siyang isama sa sentro para mamili. May pasok po kasi siya. Wala tayong oras para sa ganun, para sa isama pa siya sa sentro. Di po kagaya nila ni Siren, medyo matagal pa yung pasok kaya naisasama natin sila namimili kung ano yung gusto nila. Okay. So magkano yung total nung nandito ulit? 1,900. 1,900 yung total ng uniform ni Daria na pinatahi dito sa kanyang tita. At dito ko din tinuturo si Siren na magpatahi ng uniform niya. Siya ba talaga nagtatahi dito sa Apo. yung tita mo? O kasi dito ko tinuturo sila Siren para naman magkaroon din ng dagdag income yung tita mo. No? Okay. So lagay mo ito dyan, Daria. Sobrang init, mga kalingap talaga. Grabe. Pang ilang na natin si Daria ngayon na napuntahan? Pang-apat na yata. Oo. Pang-apat na ngayong araw, mga kalingap. Nagsimula kami ni Commander ng 8 AM yata kami umalis sa bahay. Hanggang ngayon, lunch break na po, nandito pa rin kami. Naghahatid ng tulong kahit paano sa abot ng mga kain natin. Okay. Daria, si mama mo pag baka pwede namin makausap. No? Nandun kaya sa kabila? Apo naman po. Okay, anong plano mo ba ngayon na ba natin kakausapin? Hindi ko lang sir. Okay, so tingnan lang natin, mga kalingap, si mama din ni Daria sa kabila para makamusta din naman natin. Papunta tayo dito, mga kalingap, sa mama ni Daria. At palagi siyang nandito sa tita ni Daria kasi nandito yung trabaho niya. Nandito siya dito yung daan papunta doon sa taniman niya. Tapos dito din yung kung saan iniimbak yung mga tinitinda nila na saging. Dito rin siya naglalaba. Kaya madalas siya nandito. So si Daria hindi na natin nabala kasi nandun yung mga classmate niya. Baka may ginagawa silang homework or project. So wag na natin abalahin yung bata. Hayaan na muna natin siya doon.
Grabe init. Kaya pa? Okay. Tara, dito daw yung mama ni Daria sa likod. May ginagawa siguro. Tingnan natin. Sarap ng paliligo ng mga bata dito. Ano, libre sila sa tubig. Ay, nandun yung mama ni Daria. Nay, kamusta kayo? Okay naman po. Anong ginagawa niyo? Ay, nagbaboy nga daw kayo ng baboy, sabi ni Daria. So, dami niyo palang bake ngayon, ano? 13 daw sabi ni Kasi Daria. po yun, ay yung tatlo ay payat. Okay. Naapakan. Hindi niyo ba hinihiwalay sa inahin niya? Hindi po. Kasi bawal kasi dumidede, ano? Oo, bawal. Tsaka ano, yung papayat. Okay. Marami pala kayo dito pinagkakaabalahan, ano? Pagtatanim, pag-aalaga ng baboy. Yung bang palaya na pinagtataniman yun, hindi na natataniman? Hindi nyo na natataniman yun? At po ngayon mainit, hindi po ngayon nabukid at kulang sa tubig. Pero kapag nag-okay-okay yung panahon, sisimulan nyo ulit taniman yun? Okay pala yung ano, sipag May ng mga... dinadaanan naman po kami, kaya lang ay sa barangay po iyon, ay pinadaanan mo namin sa iba, kaysa naman walang anihin. At yun, sa barangay, hindi pwedeng hindi ka magbibigay. Okay. Galing kami doon ay sa inyo at dinala namin mga gamit ni Daria. Kaya nga lang may mali kami nabili yung mga papel kasi wala palang ibang ginagamit sila, yellow paper lang. Oo. Ang dami namin binili mga papel na iba-ibang size, hindi pala sila gumagamit nun. So kung yung anak mo po ay gumagamit Ay, na grade ganun, 6 naman ipagamit yun. nyo na lang. Gagamit yung grade 6 yung Opo. isa. Tapos po na yung sinabi ko kay Daria, yung pong sa tungkol sa pag labas ni Daria sa television is inaantay namin yung formality letter kasi sabi po nila ina-analyze nila muna yung mga nauna na ipipicture nila. Okay, Kumbaga naka-skate, naka-line up po. Ano? Tapos inaantay namin yung formality kasi yung pa inaano pa nila yun ay kumbaga ay sineset up nila ng mas maayos yung ano. No? Okay. Pero sabi ni Daria, sure daw siya kayo. Sure ba? Sure kayo? Gusto po sir ng papa ni Daria, may kasama kaming lalaki, hindi daw pwedeng kami lang magnanay. Yun nga din po ang isa ko sa naisip nanay. Kung sakaling tutuloy po kayo, hindi ba pwedeng yung asawa niyo makasama? Ay, may gawa po yun sir. Kahit yung kapatid ko na lang kung gusto sumama. Ay di wala pong problema sa Hindi siya payag ay pag kami lang daw mag-ina. Okay. Hindi siya papayag. Gusto daw niya may kasamang lalaki. Tama po yun. Yun din po yung naisip namin eh. Kaya nga sabi ko kung tutuloy man kayo, dapat siguro kung available yung papa ni Daria na nasa Laguna, pwede siyang sumama. Pero kung hindi, eh kagaya ng sabi nyo, may willing namang sumama, no? Di ganito ang gagawin natin, kausapin natin sila na magsasama kayo ng isa. No? Na hindi lang kayong dalawa yung ano kasi para naman may kasama nga naman talaga kayong lalaki. Hindi, iniisip na din namin po yun ay. Sabi nga nung iba-iba ka daw, ano lang daw yun. Baka po scam, ganyan. Oo, yun. sabi nila. Kaya nga po humihingi tayo ng formality letter na may perma ng admin nila, ng ano na may tatak ng ano nila ng television nila. Kaya po tayo humihingi nun. Kaya nga po hindi ko kayo kaagad inaano na pumunta doon na wala silang binibigay na formality letter kasi mahirap po yun. Mahirap nga daw. Mabuti sana kung sila yung pumunta dito, 'di ba? Oo, mas maganda. Mas maganda po 'yun, 'di ba? Kaso nga lang kayo yung gustong papuntahin doon, piling naman nila kayong gastusan, wala kayong gagastusin sa lahat. Tapos ayun nga, may sponsorship naman na matatanggap si Daria. Kaya nga lang, iba pa rin yung nakakasiguro tayo. Sigurado daw. Mas mabuti pa rin pong sigurado. Okay, Nay. Sa ngayon ba ito lang po yung pagkakaabalahan nyo? Yan lang po, tapos maglalaba ako ng damit namin. At si Daria po ay Lunes hanggang Sabado may pasok siya, hindi nakakapaglaba. Parang sabi nga po ni Daria bihira na siyang makakapaglako nung turon. Naglako po nung isang araw, dala niya sa school. Okay, sa school niya dinala. Oo, ubos naman. Madiskarte po talagang bata. Tapos ay may binili ako sa kanyang 6 na pirasong biskwit. Tininda din niya? Tininda din niya, ay nababos-bosan daw, sabi niya. Gusto nga ng mga ka-eskwela ay may pantulak daw. Ay wala, biskwit lang yung binili niya. Sa susunod na, pwedeng samahan ng mga juice. Mga juice nga daw diba? ang gusto. Bili lang ng kahit na styrofoam o tumbler na pwedeng paglagyan ng yelo. At least tama nga naman yung mga classmate. Sabi nga ng mga classmate ay magdala kanya ng balalaki at ubos agad yun sa school. Okay. Pagpunta niya sa school, naghahanapan pa yung mga iba ay wala naman na daw, ubos na. Tapos yung tira, ibininta ng mga bata din dito. Sabi ni Daria parang may tinuturuan na daw kayong dalawang bata na pinsan niya na tinuturuan niya din magtinda. Sino po yun?
Ay, yung pong kapatid ko at saka yung pamangking ko at saka yung pinsan niya. Sila, Pag hindi- sila yung magtitinda dito. Isa nila na yung papalit kay Daria dito sa ano. Pag matinda si Daria, dalan niya doon. Pag pabalik, yung 2 bata na. Okay. Dito na dinadalawang 2 bata. Patuloy po tayo mga kalingap, pinapahangan ni Daria sa mga diskarte niya sa buhay. Kagaya niya na hindi man dito makapagtinda nga, sabi ko kanina. Sa school naman niya dinadala, no? So ang galing, madiskarte talaga. Hindi kagaya ng iba na kung hindi na talaga makapaglako, wala na talaga. 'Di ba? Antay na lang uli kung kailan walang pasok. Pero siya may pasok sa wala doon. Mamaya maluto kami uli mamaya. Iaakit nung 2 bata yun. Tapos siya naman ang maglalako doon. Siya maglalako doon. So sana maging magandang halimbawa to sa inyo si Daria sa ginagawa niyang diskarte sa buhay. Kaya nga din gustong i-feature ng television dahil sa gantong gawain ni Daria, no? Okay, sige po Nay, ha? At nagpunta po kami dito para ipaalam din sa inyo yung tungkol dun sa pagpunta niya doon. Na tsaka malaman, yun, buti na sabi niya. May gusto palang sumama, may willing. No? Hindi daw yung papa niya pag kami lang 2 mag-ina. Tama po yun, tama yun. Maganda po yung idea ng asawa niya kasi tama naman talaga. Okay, sige po Nay, ha? Sige. Tuloy niyo na po yung ginagawa niyo. Ha? Salamat po. Okay. Sige po. Punta na kami Nay muna. Okay. Mga kalingap, pumunta po tayo dito din sa mama ni Daria para yun, mas malaman natin kasi si Daria po ay medyo nahiya din man magkwento sa ginagawa niya araw-araw. Ito pong mama niya, siya po kasi yung nakakita ng sipag ng anak niya sa ginagawa ng anak niya. So yun, hindi nga makapaglako dito pero grabe, nagagawa niya pa rin dalahin sa school at dun niya nilalako sa mga klase niya. So isang malaking inspirasyon para sa mga kabataan na wag na lang tayong umasa sa bigay-bigay ng magulang natin na baon. Gawa din tayo ng diskarte sa buhay para na sa ganon makabawas naman sa gastusin ng magulang natin. So yun lang, ito lang yung vlog natin for today. Sana may natutunan tayo sa binahagi na naman na kwento ng magulang ni Daria. At syempre salamat kay Commander ni Marcos na kasama natin at sigurado gutom na din. So uwi na rin kami at salamat sa inyo lahat, suportahan nyo Marcos TV channel, Commander ni Marcos at buong team Kalingap. Suportahan nyo din po sila. Maraming salamat, God bless.